Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update ng kaguluhan sa Eat Bulaga. Eat Bulaga TV host Jose Manalo, nabunyag ang itinatagong lihim. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga revelasyong ibinunyag ng aktor at dating politiko na si Anjo Iliana matapos nitong sabihin na inahas umano sa kanya ni Jose Manalo ang dating EB Babe dancer na si Mergin Maranan, na kasalukuyang asawa ngayon ni Jose Manalo. Ayon kay Anjo, hindi niya mapigilang maging emosyonal habang inaalala ang kanilang nakaraan ni Mergin, isang relasyon na tumagal ng mahigit 1 taon bago umano nangyari ang pangaagaw. Hindi ko akalaing magagawa niya yon. Nag-live-in kami ni Mergin ng halos 1 taon. Akala ko kami na talaga, pero bigla na lang nawala. Tapos nalaman ko si Jose pala. Ani Anjo Iliana. Sa isang panayam, inamin ni Anjo na matagal na niyang kinimkim ang sakit, ngunit pinili niyang manahimik noon dahil ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Ngunit ngayong lumabas na sa publiko ang tungkol sa relasyon ni Jose at Mergin, napilitan siyang magsalita para ilabas ang kanyang saloobin. Ayon pa sa kanya, labis siyang nasaktan, hindi lang bilang lalaki, kundi bilang kaibigan dahil ilang beses na raw silang nagkasama ni Jose sa mga proyekto at TV shows. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Jose Manalo tungkol sa issue. Subalit, marami sa mga netizens ang nag-aabang ng kanyang sagot o reaksyon. Ang ilan ay naniniwala na dapat manatiling pribado ang usapin, habang ang iba naman ay sumuporta kay Anjo at hiniling na magsabi rin ng panig si Jose para malinawan ang publiko. Dahil sa bigat ng akusasyon, hati ang mga reaksyon ng mga netizens na sumusubaybay sa Eat Bulaga. May mga nagpakita ng simpatya kay Anjo at sinabing karapatan niyang magsalita kung nasaktan siya, habang ang iba ay nagsabing dapat niya itong nilinaw noon pa para hindi na lumaki ngayon. Kung totoo man ang ibinunyag ni Anjo Iliana, ang issue sa pagitan ni na Anjo, Jose Manalo at Mergin Maranan ay patunay na kahit sa mundo ng showbiz, hindi ligtas ang sinuman sa sakit ng pag-ibig at pagtataksil. Bagaman hindi pa malinaw ang buong kwento, ipinapakita ng pahayag ni Anjo ang sakit ng isang taong nagmahal at pinagkatiwalaan. Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Si Bossy, feel ko may gusto siya sa akin. Bebe, Manalo, mukhang may pagtingin. Ayan, kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Eat Bulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Saka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Eat Bulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya re-reveal ko yung pangalan. Minsan, nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin, yung girlfriend ko. Sabi sa akin na, kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba?
Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalayan mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil umiiyak yun eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niya. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman past na to eh. Nakaraan na to. Ano lang ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey, paring Joey, paring Vic okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang huwag nyo kong sisiraan alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. At pati si Jose Manalo, kinakalampag mo ngayon, pati personal niyang buhay ay idinadamay mo. Pati ang buhay nila ni Mergin, gusto mong wasakin. Alam mo, Anjo, si Jose, walang masamang tinapay na itinanim kahit kanino. Hindi siya mayabang, hindi siya mapagmalaki. At ang talento niya, ang ginamit niya, sa pagiging sikat na komedyante ngayon. Si Jose ay bumuo ng kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang talento na niyakap at tinanggap ng bayan. Hindi siya umasa sa sino mang malaking tao para siya ay sumikat. Yan lang ang tatandaan mo. Pinaliliit mo ang mundo mo, Anjo Iliana. Grabe. Grabe ka. Oo, yun na nga ang mga komento ngayon. Sabi, iba naman na ngayon yung tinitira niya. Oo. Ano ba ito? Parami ng parami. Mayabang daw si Jose. Mayabang. Pag wala daw dun si Bossing Vic, yan daw ang parang naglilider-lideran. At si Mergin daw ay 1 taon niyang nakalive-in. Siniraan daw siya, inahas daw siya nitong si Jose Manalo, tapos ay niligawan. Ang sabi daw, umiwalay ka na sa kanya. May asawa siya. Huwag kang pumapatong sa may asawa. Sabi raw ni Jose, yung pala, inahas daw siya. Diba?
Asan ba ka mo ang kwentuhan, Anjo Iliana? Ay. Naku, itago natin yung isa nating kwento. Saka na yon. Kung asan ang gusto niyang patunayan, magkukwento tayo ng mga anaconda. Ang una po naming topic ngayon, kasi nga sinabi ni Anjo Iliana na may ceasefire na raw siyang sinabi. Ceasefire na raw sa pagitan nila ng mga Soto, lalo na ni Senate President Tito Soto. Maling termino nga po yun eh. Ang ceasefire po ay ginagamit kapag dalawang kampo ang naglalaban. Kapag dalawang kampo po ang nag-aaway. Wala naman po kasing nag-aaway dito. Ang ceasefire po ay maling terminong ginamit ni Anjo. Dahil siya lang naman ang nang-aaway kay SP Tito Soto. Kaya hindi dapat yung termino na ceasefire. At ganung sinabi niya na ceasefire, sakyan po natin yung kanyang sinabi na tigil putukan. Bakit hanggang ngayon, si Tito Sen pa rin ang tinutumbok mo sa iyong mga vlogs? Diba? Yun na. Kaya po lahat naguguluhan. At eto na tayo lumalabas na yung mga damay-damay, party lahat ng kasamahan ni Tito Sen. Alam mo yun, dumadami. So, ano ba ang nangyayari? Bakit nung una, isa lang? Ngayon, pumapangalawa na, pumapangatlo, pumapang-apat. Ano ang gustong gawin ba? Ano ang plano ba ni Anjo Iliana? Sa kanya yan. Pinaliliit niya ng maliit na maliit ang kanyang mundo. Napakahirap mabuhay ng nag-iisa lamang. Ito yung sinabi niya. Yun daw kanyang sama ng loob kay Tito Sen ay nag-ugat nung hindi siya ipagtanggol nang siya daw ay kantiin ni Senator Raffy Tulfo. Hindi raw siya pinagtanggol. Wala man lang daw sinabi sa kanya na parang magandang salita para siya ay umayos-ayos ang kanyang pakiramdam. Paano siyang ipagtatanggol ni Tito Sen? Napakalinaw naman nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA na maling-mali naman yung kanyang eskwelahan. Napakarami naman po kasi na nagreklamo na tinatanggapan po niya ng pang-tuition o matrikula yung mga kababayan natin, pero hindi naman po pala ito accredited ng TESDA. At meron man silang hawak na sertifikasyon, abay ikinaila ng TESDA sa kanila galing yon. So ibig sabihin fake. Hindi na sila makapagtrabaho. Totoo. Nag-aral sila ng 2 taon, kumuha dyan sa Iliana Colleges na yan, of something. Hindi naman pala sila makakapagtrabaho dahil wala naman silang hawak na diploma at sertifikasyon. Dahil peki lang pala ibinigay nila. Paano kang ipagtatanggol ng isang taong nasa tamang huwisyo kung mali naman talaga ang posisyon mo? Tama, si Senador Raffy Tulfo, kailangan niya ipagtanggol ang mga kababayan natin na nagrereklamo dahil sila talaga yung kinuna ng pera at naghahabol. Di ba, Romel? Correct. At saka, hindi obligasyon, alam mo na, di ba, hindi obligasyon sino mang tao na ipagtanggol ang isa't isa kung hindi ka naman nanghihingi ng tulong. Di ba? Mahirap yun eh. Mahirap pumasok si Tito Sen kasi dahil nga nagkakaso siya, di ba, Nay? Pinagpahinga siya, tinanggal siya kasi ayaw nga ng Itbulaga na masama ang buong Itbulaga sa hinaharap niyang kaso. Kaya dun siya force resign, di ba? Yun yun eh. At saka, hindi siya pinag-force resign, Romel. Nagbitiw siya. Nagbitiw siya. Yun ang kanyang bersyon. Nagbitiw siya at tumanggap siya ng isang programa na katapat ng Itbulaga. Walang forced resignation doon. Wala. Okay, eto pa. Nanawagan siya, napanood ko yung video niya. Nananawagan siya sa ating tagapamuno, si Sir MVP, Mr. Vanny V. Pangilinan. Ang sabi niya, Sir Manny, ayaw po akong i-guest ng isang host nyo, si Christy Permin. Lagi po niya akong inuupakan, gusto ko lang naman po sana na ipagtanggol ang sarili ko. Kasi po, pag nag-guest ako sa kanya, ang sabi niya kasi, pag i-guest daw natin siya, magbabox reveal daw siya. No. Dito daw niya bubuksan sa CFM kung sino yung chicks daw ni Senator Tito Soto. Unang-una, sayang po yung panahon.
Napakarami pong artista at personalidad na nangangailangan ng promo nila para kahit paano ay matulungan natin. Pangalawa, bakit po kami papayag na maging armas pa niya ang Christopher Minute para sa kanyang kalokohan? Bakit dito mo pa gagawin? Di buksan mo doon sa vlog mo. Meron ka naman di ba sa TikTok? Bakit idadamay mo ang Christopher Minute? Sa TikTok mo buksan yung sinasabi mong kahunayan. I-box reveal mo. Ba't kailangan kami ang managot sa'yo? At eto pa, kung ang gusto mo ay mawalan ako ng trabaho, Anjo Iliana, mas gusto ko nang mawalan ng trabaho kesa mawalan ako ng konsensya. Yun lang. Sabi nga ni Rebo, dapat daw, ang iyan ko dyan, ganun eh. No. Okay. Eto pa, binanggit pa siya ngayon tungkol sa mga kastelo ng Quezon City. Na kesyo, piniay daw siya, minura-mura daw siya ni Senator Tito Soto. Alam mo ba, Anjo, na magkakamag-anak sila? Alam mo ba na ang dakilang ina ng mga Soto, si Dr. Mioni Castelo Soto, ay pinsan ng mga kastelo ng Quezon City, sila Kuya Winnie. Alam mo ba yon? Pag-aaway-awayin mo pa pati ang mga pamilya sa iyong mga tinagpi-tagping kwento. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.